Habang binabagtas ng mga nangunguna ang relay straight, inaasar ni Beckenbauer si So Atari sa pamamagitan ng pagpapakita na parang mag-overtake siya, pero hindi naman niya tinutuloy ang paglampas. Dahil doon ay napatanong si So Atari sa kanyang sarili kung paraan ba iyon ni Beckenbauer ng pagsasabing kaya siya nitong lampasan anumang oras nito gustuhin. Maya-maya pa ay dumating na rin sa relay straight ang nasa ikatlong pwesto na si Akaba. Kasunod nito ang iba pang mga sasakyan kabilang sina Maizano at Kinote na naglalaban para sa ika-4 na pwesto. Si Sakamoto naman ay nag-iisang tumatakbo sa ika-6 na pwesto, habang sina Taylor at Aba ay nagbabanggaan para sa ika-7 pwesto. Hindi nagtagal ay matagumpay na nalampasan ni Aba si Taylor. Dahil doon ay nabanggit ni Tanaka na dating estudyante ni Ikeda si Aba kaya hiningan niya ito ng opinyon tungkol sa ginawa nitong pag-overtake. Sinabi ni Ikeda na kung babalikan nila ang panahon ni Aba sa academy ay masasabi niyang mahusay ang pakiramdam niyon sa pagmamaneho at maayos ang pakikitungo sa iba, pero madalas umano iyong napapahamak dahil sa pagiging mainitin ang ulo at hindi maayos na pag-aalaga sa mga gulong. Nang marinig iyon ni Tanaka ay sinabi nito kay Ikeda na ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga karera na masyadong naging agresibo si Aba sa umpisa kaya't maaga umanong naupad ang mga gulong niyon. Pagkatapos ay tinanong ni Tanaka kung masasabi ba ni Ikeda na hindi iyon ang nangyayari sa karera ngayon. Sumagot si Ikeda ng oo at sinabing naniniwala umano itong dahil iyon sa ulan. Dahil all-weather tires ang ginagamit sa MFG, mas mababa umano ang kapit ng kalsada kapag basa, kaya hindi gaanong kailangang isipin ang pagkasira ng mga gulong. Dagdag pa ni Ikeda na sa pagkakataong iyon, hindi umano mahihirapan si Aba dahil sa kondisyon ng mga gulong nito. Gayunpaman, hiniling nito na sana ay may matutunan si Aba tungkol sa sarili nitong paraan ng pagmamaneho. Habang mabilis naman na binabagtas ng tatlong sasakyan ang relay straight ay napansin ni Tanaka na tumigil na ang ulan. Dahil doon ay napatanong muli ito kay Ikeda kung ano sa tingin nito ang magiging epekto ng pagtigil ng ulan sa natitirang bahagi ng karera. Sinabi ni Ikeda na hindi na gaanong magbabago ang kondisyon ng kalsada, lalo pa at nasa ikatlong lap na ang nangungunang dalawa kaya hindi na umano matutuyo ang daan bago matapos ang karera. Pero may isang bagay umano itong ikinababahala. Kasunod yun ay sinabi ni Kinote sa sarili na hindi niya napansin na tumigil na pala ang ulan dahil sa wisik ng sasakyan sa unahan. Inisip nito na habang natutuyo ang kalsada ay lalong nababawasan ang kalamangan niya. Maaari umanong naungusan niya ang NSX sa Sector 1, pero pagdating sa Sector 3 ay malalampasan din ulit siya yun kaya kailangan niya makagawa ng agwat. Dagdag pa ni Kinote na noong una, sapat na sa kanya ang makasali sa MFG, pero ngayon ay iba na. Gusto na niyang makipagsabayan sa mga pinakamahusay kahit walang tulong ng ulan. Hindi niya namalayan, pero nagsimula na pala siyang maghangad ng higit pa kaya napatanong ito sa sarili kung nagigising na kaya ang likas niyang pagiging racer. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nag-aalala naman si Ren na baka maging masyado umanong sikat si Kinote at magbago ang kanilang relasyon. Habang sunod-sunod namang pumapasok sa final lap ang mga sasakyang nasa unahan ng karera, nakatanggap si Tanaka ng masamang balita tungkol sa panahon na nagsasabing may mga senyales na umano ng hamog sa ikalawang bahagi ng Ashinoko Skyline, kung saan matatagpuan ang death area. Dahil doon, maraming pangamba ang lumitaw sa hanay ng pamunuan ng MFG tungkol sa pagpapatuloy ng karera. Gayunpaman, nagpasya si Fumihiro bilang isang executive official na ipagpatuloy ang karera ng walang anumang paghihigpit. Naniniwala umano ito sa kakayahan ng 15 driver na harapin ang hamog at naniniwala rin itong ganoon din na magiging pasya ni Ryosuke. Pero sa kabila niyon ay mataimtim na ipinagdasal ni Fumihiro na sana ay walang masamang mangyari lalo na at tiyak nito na pag-uusapan ng marami ang karerang iyon. Pagkapasok ng dalawang nangunguna sa mahamog na death area, agad na pinayuhan ni Ogata si Kinote na mag-ingat dahil ang buong natitirang bahagi ng kurso ay nababalot ng makapal na hamog. Nang marinig yun ay napagtanto ni Kinote na iyon na ang kanyang pagkakataon, kaya hiniling nito kay Ogata na gamitin muli nila ang call-out strategy na ginawa nila noong round 1 pagpasok sa death zone. Nung una ay ayaw pumayag ni Ogata sapagkat iba umano ang kondisyon ngayon, pero nang maipaliwanag ni Kinote ang tungkol sa plano niyang lampasan ang car number 13 na nasa unahan ay napilitan ng pumayag si Ogata kahit halos mabaliw na ito sa kaba. Hindi nagtagal, pagpasok pa lamang ni Kinote sa lugar na iyon ay agad na nitong nalampasan si Maizano, bagay na labis namang ikinagulat nito. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Kinote na isaulo ang kurso, malinaw pa rin nitong nakikita sa isip ang daan sa kabila ng halos zero visibility, kaya mabilis din nitong nabawasan ang agwat nila ni Akaba. Habang pinag-uusapan pa ng mga commentator ang pagdrift ni Kinote laban kay Maizano, hindi nagtagal ay nalampasan na rin nito si Akaba at umakyat sa ikatlong pwesto. Sa pagkakataong iyon ay batid ni Kinote na hindi na niya kayang habulin ang nangungunang grupo, kaya ang bagong layunin niya ay palakihin ang lamang niya kay Akaba.
Sinabi naman ni Tinoka na aaminin niyang nagulat siya na hindi pinagbawalan ang mga driver na mag-overtake sa bahaging iyon ng kurso, at halos tiyak umano na mapupuna at mababatikos ang desisyong iyon. Sinabi naman ni Ikeda na marahil ay may kinalaman iyon sa mga prinsipyong pinagbabatayan ng MFG. Sa totoo lang ay naiintindihan umano ni Ikeda ang desisyong yun. Noon daw kasing pinamunuan pa nito ang street racing team na siyang naging pinagmulan ng Zero Academy ay minsan silang tinalo ng husto ng isang grupo mula sa Northern Kanto doon sa Hakone sa gitna ng malakas na ulan at makapal na hamog. Hindi umano nag-atubiling makipagkarera ang mga iyon sa ganoong kondisyon at ginawa pa nila iyong kalamangan. Dagdag pa ni Ikeda na ang mga iyon din ang mga driver na ngayon ay bumubuo sa core administration ng MFG, kaya naniniwala siyang ang pagpapatuloy ng karera ay sumasalamin sa mga pinahahalagahan ng organisasyon. Totoo manong nagpapabagal ang masamang panahon, pero kung gaano raw kalaki ang epekto niyon ay nakadepende sa kakayahan ng bawat driver. Sa tingin ni Ikeda, may mas malalim na layunin si Rie Takahashi sa likod ng pasyang iyon, kaya para rito ay hindi iyon dapat punahin, dahil sa katunayan ay sinusuportahan niya ang pasyang iyon. Hindi na rin umano kailangang tingnan pa ni Ikeda ang data para masabing si Kinata ang driver na hindi gaanong naaapektuhan ng mga kondisyong iyon kumpara sa iba. Dahil doon ay nakatuon kay Kinata ang masusing pagmamasid ng live feed. Sa unahang grupo naman, habang patuloy sa karera ay pinuri ni Beckenbauer si So Atari dahil napakaingat umano nito sa buong panahong binabalot sila ng makapal na hamog. Hindi nagtagal ay nakalabas na ang dalawa sa death zone kaya sinabi ni Tinoka na sigurado siyang ibabaling na ngayon ng dalawa ang kanilang atensyon sa muling pagtutuos laban sa isa't isa, bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Ikeda. Ayon kasi kay Ikeda, mas matindi pa umano ang pressure sa loob ng hamog. Ipinaliwanag nito na kapag magkakalapit ang mga sasakyan ay mas mabigat ang pasanin ng nangunguna dahil ang mga nasa likod ay nakakapagdesisyon batay sa galaw ng nasa unahan, kaya mas nahihirapan umano ang mga leader at ang mga tumatakbong mag-isa. Dahil doon ay napagtanto naman ni Ogata na ganoon din ang sitwasyon ni Kinata sa mga sandaling iyon. Maya-maya pa, pagkalabas ni Kinata sa mahamog na daan ay nabawasan ang agwat nito sa mga nangunguna. Mula sa 27 segundo ay naging 15 segundo na lamang bagay na labis na ikinahanga ni Tinoka.